Gusto mo rin ba sa pusit yung malambot yung pagkakaluto niya? Baka ganito yung gusto mo, yung hindi makunat at siguradong malambot pag kinagat. Umpisahan muna natin sa paglilinis ng ating mga pusit. Ito yung klase ng pusit na mabibili mo sa palengke at medyo may kamahalan. Sa ngayon, 400 ang 1 kilo nito. Habang nililinisan nga natin itong ating pusit, napansin ko may kinain pa siyang 1 pirasong tamban. Ang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung pinakatinta niya at ibubukod natin yon. Yes, kukolektahin muna natin lahat ng tinta nitong pusit na ito. Ewan ko kung ako lang ba o kayo din, yung nasasarapan sa tinta ng pusit. Mas gusto nyo yung maitim na maitim kapag naluto na. Siyempre tatanggalin din natin ito ng plastic at saka yung pinakatuka niya. Para naman pag kinain natin mamaya, wala na tayong tatanggalin o iwasan. So malinis na itong pusit na ito, gagawin natin, maghihiwa naman tayo ng ating mga sangkap na gagamitin. Sa ating pagluluto nitong pusit, gagamit tayo ng 1 pirasong sibuyas na pula. Gagamit din tayo dito ng 2 kamatis na mamula-mula rin. O kung meron kayong mas pula, mas maganda. Basta ang pinag-uusapan natin dito, hinog na kamatis lang. Siyempre, hindi mawawala ang 6 na butil na bawang dyan. So ngayon naman, start na tayong magsindi ng ating kalan at magsimula na tayong magluto. Sa pinainit na kawali, naglagay tayo ng konting olive oil. Kahit anong mantika naman, pwedeng gamitin. Mahalaga lang ay may mantika. Ihulog natin yung pinitpit na bawang, then halu-haluin lang hanggang sa medyo mamula na siya. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Medyo mapula na yung bawang natin, nilagay na nga natin yung ating mga sibuyas. Habang hinahalo ko naman itong ating ginigisa, gusto ko lang batiin si Mr. Dindo San Gabriel. At binabati ko rin po pala si Mr. Roger Liagas from Masbate. At binabati ko rin po si Sir Michael de Guzman from Rojas City, Capiz. At nung bumango na nga yung ating bawang at saka sibuyas, siyempre ilalagay na rin natin yung mga kamatis. Patuloy lang nating haluin yung ating mga ginigisa sapagkat itong kamatis na ito kailangan ay malanta natin ito ng tuluyan. Meron ako ditong 3 pirasong siling haba o siling green. Nilagay ko na nga rin bilang pampadagdag lasa. Dagdag pampagana din to kumbaga. So maglalagay din ako dito ng oyster sauce mga 2 kutsara. And then itong nilagay ko yung tinta ng pusit. Yan yung nakolekta ko kanina at nilagyan ko nga lang ng mga 3 kutsarang tubig. At para nga maisama lahat ng tinta, binalawang ko lang yung nilagyan ko ng mangkok. Tapos nga yan, ito na, ginigisa na nga natin yung ating tinta ng pusit and then nilagay na nga natin yung ating mga pusit. So hindi mo na muna kailangan maglagay ng tubig dyan kasi yung pusit na yan ay magtutubig yan. Sa dire-diretso yung paghahalo mo nga lang, hindi mo mapapansin, dadaming bigla yung sabaw dahil nga magtutubig na yung pusit basta mainitan yan. So ang pusit pagka na-overcook medyo kukunat, kaya nga kailangan hindi natin masyadong pagtagalin. Ilang segundo nga lang nakalipas, bigla na nga kakatas yan at ito nga, nilalagyan na nga natin ng asin, pampalasa at saka paminta. This time nakatodo lang yung aking galan para nga sa mabilis ang pagkulo nitong ating niluluto. At para nga din mas mabilis lumapot yung ating sabaw. After ng mga 15 to 20 seconds, ganito na itsura niya. So luto na ito at okay na. Sakto na nga yung lasa at halata naman sa pagmumukha ko. Kaya nga eto na nga at magpe-plating na tayo. Muli maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at yung mga napipili ko. Congrats sa inyo at saka sa mga mapipili ko pa. Pagbutihan nyo lang po at dire-diretso tayo sa pagkuha o pagpili. At ako naman po ay nagko-comment lang sa inyong mga account kung saan ay nag-share kayo ng ating mga video. Maraming salamat sa lahat. God bless you all po. I love you all.